A day in my life as a licensed professional teacher, self-employed, living in Taguig City. Medyo maaga ang gising natin ngayon mga Veb kasi itong kapatid ko may magandang plano. Maaga niya nga rin ka-video call ang aming pinsan na si Rowan na nasa ibang planeta. Nag-update lang kami sa isa't isa at nag-prep na din kami. Pagkatapos ko ngang maligo ay hinanda ko na yung aking mga dapat dalhin. Hindi din kasi kami nakapag-impake kagabi, gawa na nagpuyat kami para ma-ship yung mga orders namin kasi aalis kami today. Kaya ngayong morning lang talaga kami makakapag-impake. Doon kasi kami mag-i-stay ng 2 days kaya kailangan talaga naming may dala kaming mga gamit. Ganito pala ako mag-pack ng mga gamit ko at talaga namang sinusulatan ko pa yan ng label para hindi ko ma-misuse yung mga OOTD na supposedly gagamitin ko for that certain day. At saka para organize na din lahat ng mga kailangan kong suotin. Simula nung nagso-solo travel ako dati, dito ko natutunan na kailangan mo talagang i-organize lahat ng mga gamit mo. Ito nga pala yung outfit namin for departure. At syempre ako na naman ang nagpasimuno niyan at wala nang iba. Yung travel pala namin ngayon ay papuntang Laguna, kung saan nakatira si na Rizal dati. As you can see, naka-backpack lang kaming lahat kasi 2 days lang naman kami doon. Ang itinerary nga pala namin for today's travel is aakyat ng Mount Makiling. While pababa kami, syempre dinala ko na din yung basura namin para maitapon ko na din. Isa sa nagustuhan ko dito sa apartment ko na to is araw-araw kami pwedeng magbaba ng basura. Kaya for me, mas convenient siya kasi hindi ka maghahabol ng schedule para lang makapagtapon ng basura. Yun nga lang, ang lakas talaga ng hangin dito sa garbage area. Parang matatangay pa nga ako. Eksaktong dumating na nga yung grab namin kaya nag-hop-in na din kami. Magkukumute lang din pala kami later part. Yung grab namin na to is hanggang Buendia lang ata. Hindi ko alam kasi yung kapatid ko yung naka-hands-on dito. I'm not good at geographic kaya focus lang talaga ako dito sa pag-vlog-vlog. Yung kapatid ko yung may alam kung ano yung mga sasakyan namin dito ngayon kasi siya yung mas matagal na dito. At andito na nga kami sa bus terminal at napakahaba pa ng pila mga Veb na para bang may release ng 4-piece. Huy, hindi ganon yon. After almost 30 minutes ng pila namin dito is finally nakasakay na din kami. First time ko ulit makasakay ng bus dito simula nung nakalipat na ako dito sa Luzon. At ganito pala kasikip yung bus nila dito. Hindi ko na kasi maalala kasi nung nakasakay ako ng bus dito, maliit pa ako noon, mga 6 years old pa ako. Kaya siguro hindi din ako naliitan sa bus dati kasi maliit din ako noon eh. Ito nga pala yung route ng bus namin papuntang Calamba. So sa Calamba kami bababa. And after almost 3 hours din na biyahe, ay nakadating na kami dito sa Calamba, Laguna. Yung una ko kaagad napansin dito is yung mga bulaklak sa paligid. Kasi season pala ng mga bougainvillea ngayon. Kaya halos lahat na nakapaligid dito ang daming mga bulaklak. At napansin ko din yung style ng mga bahay nila dito is mala Espanyol. Dito nga pala kami mag-i-stay sa Hot Spring Resort. At itong napakadaming bougainvillea ang bumungad sa amin. Tapos yung hallway nila punong-puno ng bougainvillea na para bang pupunta ka ng paraiso. Yun nga lang, ang dami lang lilinisan nito. Maganda lang tong mga ganito pag may tagalinis ka ng bahay mo. At namili lang muna kami ng kapatid ko ng room na kukunin namin. Since 3 kami, yung double bed na lang yung kinuha namin. At pati nga pala yung mga design sa kanilang exterior dito is mala sinaunang panahon din. So these are all made of woods kaya hindi siya soundproof. At ito naman yung view ng room namin. Okay na din siya for its price and safe naman yung paligid. Meron na din pala siyang kasamang little terrace. Ang ganda din ng view dito kasi punong-puno ng bougainvillea. At mahangin din siya kaya maganda magmuni-muni. Nagpahangin-hangin lang muna kami saglit ng kapatid ko dito at nag-emote-emote na lang din ang Vavae para may pang-aesthetic na video. Hindi din kami masyadong nagtagal sa room, nag-iwan lang kami ng gamit kasi kailangan naming habulin yung oras. Bala kasi namin kumain na lang sa labas at nag-withdraw na muna yung kapatid ko para may magamit din kami pagka kinabukasan. Masasabi ko talaga ang sarap ng kapatid ko makasama sa travel kasi nag-i-equal sharing talaga kami sa mga expenses. Kahit magkapatid kami, hindi talaga yan siya sakay libre sa akin, hindi tulad ng mga barkada na binedyo ko na din pala tong red na bougainvillea kasi it's very rare. Yung kapatid ko yung na-assign sa mga direction na pupuntahan namin kaya ayun ako Google Maps din siya. Papunta na pala kami nito sa town ng Calamba kasi doon kami magdi-dinner. Kaya nag-jeep na din kami kasi ito yung tipid. Namiss ko na din sumakay ng jeep kasi matagal din ako hindi nakasakay ulit ng jeep. Kung hindi pa ako pumunta ng Laguna, hindi pa ako makakasakay ulit ng jeep. Kasi lagi na lang ako nag-aangkas sa Taguig para mas mabilis makarating. Nag-drop by muna kami saglit dito sa mini box kasi bumili kami ng mga water tumbler namin. And after noon is nag-dinner na din kami. Ito yung best recommended place ng Google Maps na nearby dito sa pinagstayhan namin. Maganda naman siya kasi mahangin at saka nasa tabing dagat din siya. Pati din pala yung mga kainan dito is makaluma yung mga design. Kasi mala Espanyol nga itong lugar na to. Kaya kahit yung upuan, yung tablecloth is mala vintage design. Mga around 6 PM pa pala to kaya medyo may sunset pa sa likod ko. Nag-early dinner lang kami dito para early din kami matutulog kasi early kaming gigising kinabukasan. While waiting for our food, ginawa ko na lang munang bag yung scarf ko kasi wala kaming lalagyan ng mga pinamili namin earlier. So sobrang hangin dito, itatanga yung buhok mo pati ulo mo kaya kailangan mo talagang mag-hair clip. Hindi ako nakadala ng hair clip kaya na lang muna yung face mask ng kapatid ko. After 25 minutes is finally dumating na din yung mga food and yan yung in-order namin. Madami pa sanang cravings yung kapatid ko ngayon kaso yan lang yung available nila. Kasi lagi pala silang dinadagsa ng mga customer dito. And nung pagkatikim ko sa pagkain nila, I was like, kaya pala kasi masarap pala yung pagkain nila dito. And syempre
magpre-pray muna bago kain. And can we please appreciate the vintage view? Lalo na pag nakita mo to sa personal or mapuntahan mo to sa personal. Like literal na ganito yung mga style ng bahay ng mga lolo natin. Pero yung pagkain na dito, ang sarap. Kaya pala laging nauubusan. Yung shrimp, yung bangus, yung salad na talong, lahat masarap. And today is day 2. Aakyat na kami ng Mount Makiling. Yung call time namin is 5:30 AM. At talagang nakaturno kaming tatlo. Partida wala ng mga warm up to diretso lakad na kami. Sa bagay, tatlo naman kami, edi win-win. Kailangan lang muna naming mag-jeep papunta sa starting point. Ang dami palang mga bikers dito sa Calamba. At ito na yung jeep na sasakyan namin. Ang dami din naming mga nakasabay dito. Kasi it's Holy Week. Most of the people here is aakyat sa Mount Makiling. Akala ko yun na yun, pero pagdating pala namin dito sa starting point, mas madami pa palang tao. Like, Vev, super dami. Nakapila pa yan sila. At dito na rin kami inorient ng mga staff nila. If you look at the date, matagal na to, Vev. Sabi ko naman sa inyo, ako yung pinaka-best and late upload. Ito nga pala yung mapa kung saan mo matatagpuan yung tunay na magmamahal sa'yo. Ay, over, hindi ganun yun. Ito pala yung starting point, which is station 1. And hanggang station 30 siya, Vev. Kaya yung mukha ng kapatid ko parang napapa-back out na. Sabi ko sa kanya, huwag kang pa-back out dyan kasi ikaw yung nag-initiate nito, ikaw yung nag-invite sa amin. Nung pagka-search ko sa Google, 8 hours yung lakad, parang ayoko nga siyang samahan nung time na yun eh. Kung hindi ko lang to talaga kapatid, ay sasabihin ko talaga, Vev, na busy ako. Imagine 8 hours yung lakad. Pero sige, since nandito na din tayo. O ayan siya, Vev, yan yung kapatid ko. Siya yung nagyaya nito. Siya ang simuno at panaguri sa kabuuhang pangyayari sa vlog na ito. At ako naman ang gym rat niyang ate na hindi makahindi. Kaya ayan, nandito na tayo, nakapila na ang vavai. Yung lane pala na to is for the payment of environmental fee. And habang nakapila ako is namili naman sila ng taho. Sabi ko sa kanila, bumili kayo ng taho doon para may pang ano tayo, energy. Mga 3 years na din na hindi ako nakakain ng taho. Yung last kain ko ng taho is nasa Mindanao pa ako. Alam mo yung naglalako ng taho, tapos hahabulin mo pa para makabili ka lang. After nilang makabili is binalikan nila ako sa lane ko at binigyan nila ako ng taho. After nga pala namin nakapagbayad sa environmental fee is dumiretso na din kami sa entrance. Yung entrance nga pala nila dito is i-check nila kung ano yung laman ng mga bag nyo. And dito na din kayo mag-iiwan ng ID nyo. At i-claim nyo siya pagbaba nyo ng Mount Makiling. Para kung kanino mang ID yung hindi na-claim, ibig sabihin hindi pa yun sila nakababa. Ito nga pala yung station 1, which is relax na relax pa lang yung lakad mo dito. Kasi syempre maganda yung daanan. Balak pa nga sana namin pumunta dito sa flat rocks. Kaso nakasalubong namin to si kuya at pinarate namin sa kanya yung view doon. Sabi niya 6/10. At nakitingin na din kami sa mga photos niya doon. Kaya hindi na lang din kami dumiretso. Kasi mukhang hindi na siya worth it. And as a babae na galing sa Mindanao na napakadaming mga magagandang spot doon. Kaya hindi na kami masyadong na-attract doon sa flat rocks at dumiretso na kami. As in sobrang dami ng tao na nakasabay namin dito. Lahat yan sila ay aakyat din ng Mount Makiling. Na-enjoy pa namin yung lakad namin dito kasi maganda pa yung daan. Not knowing na magiging survival mode pala to mamaya. Kaya kahit wala kang warm up sa bahay nyo, okay lang kasi ito pala yung warm up. I think ito na yung station 4. Just correct me in the comment section if I'm mistaken. Madami kang madadaanan ng mga pagkain, Vev. Kaya in case na nagutom ka na, pwede kang makabili. Pero hindi na kami namili ng mga pagkain at dumiretso na lang talaga kami. Ganito pala yung background music namin sa personal. O, diba, ang lakas ng tunog ng mga ibon. Pero parang mas malakas yung tunog ng heartbeat ng kapatid ko. Lumalapit na siya sa ambulance, Vev. Ito na pala yung Aguila Base, which is yung initial plan namin is hanggang dito na lang kami. Pero pag sa personal, Vev, mapupursige kang tumuloy. Lalo na kung makikita mo na malapit ka na pala. Kasi imagine yung Aguila Base is station 11, tapos yung pinaka-peak is station 30. 30 minus 11, kayo nang bahala dyan. Basta kumain muna kami. Nag-egg lang kami at saka saging and water and dumiretso na kaagad kami. Ito na yung start ng Calvary, Vev. As you can see, lubak-lubak na yung daanan dito. Syempre, wag nating kalimutan na mag-lip serum para hindi halata na namumutla na tayo. Yung dalawa ko nga palang kasama mukhang nagre-rest in peace na. Huy, over. Ito na pala yung kauna-unahang nakita namin sa wilderness. It is called Rafflesia and it is most famous for producing the largest single flower in the world. According to research, makikita mo lang to sa Southeast Asia, primarily in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines. That's why, as you notice, pinoprotect talaga nila dito yan sa Mount Makiling. At this point, nakalimutan ko na kung anong station na kami kasi sobrang pagod na kami, Vev. At habang palapit na kami sa pinaka-peak is pahirap naman ang pahirap yung daanan. Pero ginagaslight ko na lang talaga yung sarili ko na madami naman kami nakikitang mga bago sa mata namin kaya worth it siya. Tulad nito ni Jingjing na naging modern Moses na siya. At saka yung kapatid ko may pasungkod-sungkod na di. Ito na yung survival mode mga Vev. Kanina before reaching Aguila Base, napakadami talaga namin. Pero ngayon kasama na namin si Nami yung sa One Piece. Habang pahirap ng pahirap yung daan, paunti na lang din kami. Kasi hindi talaga siya advisable sa mga maiiksi ang hangin. Pero kung sakaling mahimatay ka naman
naman at the middle of your trail, meron din namang mga medic na nakabantay. At this point is nag-traffic na nga ang Mount Makiling, Vev. Akala ko ang traffic ay nasa city lang, nandito din pala sa Mount Makiling. At syempre kahit naghirap-hirap na ang babae, nag-video-video pa rin pang ROI na to. Ito din pala yung view na nakikita namin dito sa taas. At pag malapit ka na sa peak is mas maputik na yung daan due to water condensation and evaporation Alaska condensada. Ay hindi ganun yun. And natutuwa na yung mata ko kasi nakakita na ako ng mga ganyan. Kasi sa mga pictures ko lang yan nakikita pero ngayon nasa personal na. Kaya pala naging ganito na yung mga puno sa Mount Makiling kasi combination na to ng mga algae, mosses, and lichens. The main reason for their abundance is due to high humidity and rainfall. And also because of optimal temperatures, elevation and shady habitats, clean air indicators, and harmless epiphytes. Kasama na ang paglalagay ng vavae ng lip serum every now and then. Nararamdaman ko na kasi dito na malapit na talaga kami sa peak. Kasi yun nga may nakikita na akong mga puno na maraming algae. Nakita ko na sa personal yung mga ni-research ko na harmless epiphyte. Meaning they use the tree only for physical support. They do not steal nutrients from the tree. And generally, they do not harm the host. In Bisaya, lumot ba? Lumot. Kadaghan kayo inani sa amuang dapit. Hago-hago, ragi na maong kugalingan usa ka sa kadari, day. Amuang kabukiran sa kalawit, day. Arang pagkadaghan ng ingon ani sa mga kahoy, mga lumot. Pero hindi lang ganito yung koryo nila. Kaya mas maganda dito. Tamang gaslight lang tayo self sa kakapoy. And finally, after almost 5 hours of walking, nandito na kami. Ito na yung peak to, which is pinaka-peak ng Mount Makiling. Crowded din dito, Vev, kasi Holy Week, madami ding umakyat. Kaya hindi ka din talaga makapag-picture ng maayos. Pero okay lang, at least na-experience namin to. At saka pag nandito ka na pala sa tuktok, sobrang init na dito. At hindi na din ganun ka-shady yung mga kahoy kasi nasa tuktok na nga siya. Pero ganito kaganda yung mga branches ng kahoy dito sa peak. Which is hindi mo to normal na makikita sa mga karaniwang bukid. For me, this is an 8.5/10 na trail. Beginner friendly na din siya. At worth it naman yung view sa peak. Pero if I'm being honest, hindi na ako babalik dito, Vev, kasi napakalayo. Siguro kung magte-trail man ulit ako sa ibang mount naman. This is my 4th mount trail. And note, 4 hours yung paakyat and 4 hours din yung pababa. Total of 8 hours yung lalakarin mo. So if you are planning to go here, I would advise to use the best shoes that you have and the most comfortable one. Kasi yung paltos talaga yung makakalaban mo dito. Pero ika nga, every beautiful view comes from the hardest trail. At ito na nga yung mga ebidensya ng mga shoes namin. I saw this nice spot also. Sobrang ganda nito tignan sa personal, kaso hindi nga lang siya masyadong malinaw sa camera ko kasi foggy dito. Hindi na din kami masyadong nagtagal sa peak at bumaba na din kami para hindi na kami gabihin. At ayan na nga yung itsura ni Jingjing, nagpaan na lang siya. Kasi nagkapaltos talaga kaming tatlo. Parang lahat naman kami dito nagkapaltos. Kasi yung ibang mga nakasabay namin pababa is nagpaan na lang din. Nag-TikTok na lang din muna kami saglit bago mag-exit. And yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next journey. Mwah mwah!